Sa isang kagubatan sa panahon ng tag-araw, lumitaw si Langgam abala sa pagdadala ng butil ng palay patungo sa kanyang lungga. Isa pa, dalawa pa, halos tapos na rin. Kailangan kong mag-imbak ng marami pagkain para sa taglamig. Lumitaw si Tipaklong, masayang nagsasayaw. Ang ganda ng araw, bakit ka naman nagpapakapagod, Langgam? Sumali ka na lang sa akin. Hindi pwede, Tipaklong. Kailangan kong mag-imbak ng pagkain para sa taglamig. Malapit ng tagulan at taglamig. Taglamig? Malayong malayo pa yun. Magsaya na lang tayo habang mainit ang panahon. Nagpatuloy si Langgam sa pagdadala ng pagkain. Si Tipaklong naman ay patuloy sa pagsayaw. Mating ang taglamig. Malakas ang hangin at umulan. Si Langgam ay nasa loob ng kanyang mainit na lungga. Mabuti na lang at nag-imbak ako ng maraming pagkain. Lumitaw si Tipaklong, payat at nanghihina, nanginginig sa lamig at gutom. Langgam, tulungan mo ako. Gutom na ako. Tipaklong, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Hindi ko inisip ang taglamig. Nagsaya lang ako. Wala akong pagkain. Dapat mo sanang iniisip ang kinabukasan. Ngunit huwag kang mag-alala. Mayroon pa akong natitirang pagkain. Kukuha ako para sa iyo. Ngunit tandaan mo ito. Ang pagiging masipag at mapagplano ay mahalaga sa buhay. Kumuha si Langgam ng kaunting pagkain para kay Tipaklong. Natuto si Tipaklong sa kanyang karanasan. Dumating na si Langgam at ibinigay ang pagkain kay Tipaklong. Narito na ang iyong pagkain. Sana'y mabusog ka. Maraming salamat, Langgam. Dumating ang tagsibol. Parehong masaya si Langgam at Tipaklong. Si Tipaklong ay nagpapasalamat kay Langgam at sinunod niya ang payo nito. Salamat, Langgam. Tuto na ako sa aking pagkakamali. Mag-iimbak na rin ako ng pagkain para sa susunod na taglamig. Mabuti naman. Halika't samahan mo na rin ako mag-ani. Magkasama na silang nagtatrabaho, parehong masaya at handa na sa anumang hamon sa panahon. At ang wakas.